pag-iingat po sa bawat isa. At ganoon po, Panginoon, napatuloy po kami nanalangin sa dadaanan po, Panginoon, ng bagyo ito, Panginoon. Bigyan niyo po sila pag-iingat at protection, Panginoon. Ganoon niyo po, Panginoon, na bigyan niyo po pag-iingat, Panginoon, ng mga kapatiran na nasa evacuation centers at yung mga nagbabiyahe pa lang, Panginoon, pupunta sa bahay-sambahan. Pag-ingat po sa kanila. At Panginoon, langin po kami na ang focus namin ngayong buong araw na ito ay tanging ang inyong salita, ang aming matututunan, Panginoon, sa inyong nakatotohanan at grasya, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Kayo po ang may taas. Wala nang iba ang makilala at mapurihan. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's call Brother Don para ilid tayo sa ating pangunahing awitin. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pagsisimula, tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit ng isang masiglang awitin. Unahin natin ng Constantly Abiding sa Tagalog, Laging sa akin si Jesus. Yeah. Awitin naman po natin ng first hanggang third stanza. Laging sa akin, the first verse now, sing. Di mula sa mundo, kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na dumagsak ang mga pagsubok, puso ko'y mapayapa,
At isunod po natin yung awiting, sumamba sa haring ang banal or worship the king sa English. Tayo'y sumamba sa haring banal. Awitin lamang po natin ng first hanggang fourth stanza. Awitin natin ang first stanza now, sumamba sa haring banal. The first verse, sing. Tayo'y sumamba sa haring banal, awitin natin kanyang pagmamahal, at siya ang dakilang tagapagtatyak ng bawat taong may tiwala sa kanya. Sa verse, o ipagunit ang karangalan ng hari nating makapangyarihan. Buong kalikasan ay nagpapatyak, saksi sa ganap ng kadakilaan niya. Hindi masampit, umitang dila sa paghahayag ng kanyang kalinga, katulad ng balong na walang hanggan. Hindi nagmamaliw kanyang katapatan. Last stanza now. Taong mahina, lubhang maupo sa Diyos na hari, manalig ng lubos, kanyang kahabagan walang katulad, hari mga hagim at tagapagligtas. Tayo na po magsimbo and please. Okay? At ngayong umaga ay bago sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay nasinecure ulit dito sa bagyong ito. Pero ipag-pray natin yung mga daraanan nito, kung meron pa, pag-pray natin ng kanilang safety at protection dahil ang sabi ng malakas dito konti, pero ang sabi kahapon humina naman ng konti, kaya pag-pray natin na walang masyadong maging apekto yung dadaanan nitong bagyo. Okay? So, sa atin pong morning, ayan, at tayo po muna ay mag-pray, okay? Para sa pag-start ng atin pong Sunday School, kasi ito po ay pagtatapos ng ating article number 10, at especially ang pinag-uusapan dito yung sa missions, no? Kaya ipag-pray natin ito. Anyways, let's all stand at tayo po ay mag-pray para po sa ating pag-start ngayong morning. Let's pray. Panginoon, salamat Panginoon sa umagang ito. Bago pong lahat, Panginoon, ay kung meron naman kaming hindi nagawa, Panginoon, ang maayos sa inyong harapan, o may mga kasalanan pa kaming hindi na ihingi ng tawad sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po ito. Tulungan niyo po kayong Panginoon. Help us, Panginoon, na makita ang pagkakamaling ito, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-repent. At ganoon po, Panginoon, humingi po kami ng tulong, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Lord, hindi po, Lord, ang aming alam, hindi po ang aming wisdom, Panginoon, at tanggap po namin, Panginoon, na limitado lamang at meron lamang hangganan ang nakaalaman namin, Panginoon, at kayang maabot ng aming isipan, Panginoon. Pero, Lord, sa pagbabasa ng inyong salita, nalangin po kami, kayo po ang mag-guide, kayo, Lord, na magbigay ng wisdom, at kayo, Panginoon, ang magbigay ng discernment, Panginoon, para makita namin ang inyong katotohanan, hindi, Lord, ang aming mga sariling interpretation, sariling mga na prejudice, Panginoon. Nalangin po kami, kayo ang manatiling
natatanging timbangan, Panginoon, sa lahat ng aming pag-aaralan, Panginoon. At kayo ang mabigyan ng hustisya sa aming mga pag-aaralan. At kayo, Panginoon, ang mapurihan mula ng iba. Salamat, Panginoon. Binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, para sa mga, let's get our Bibles at ang ating mga notebooks. Okay? Ayan. So, si Tala, sama ka na kay Teacher Tin. Ayan. Meron kayong one-on-one lesson for today. Meron kayong one-on-one for today. Ayan. Okay, at para sa mga nandito, let's grab our Bibles at yung ating mga copies at tatapusin natin ang ating Dana, sama ka na doon sa teacher? Okay. Nakuha tayo ng copies natin. Okay. Ayan. So, this morning ay hindi naman mahaba ang ating pag-uusapan dahil tatapusin lang natin yung article number 10. Okay? At by God's grace, ito ay 21. At least man lang makakakalahati na tayo. 50% na ang natatapos natin sa mga articles of faith ng church na ito. No? So, nagsimula tayo doon sa ating article of faith. Of course, nag-start tayo sa Diyos. At pagkatapos nun ay pumunta tayo sa scriptures o sa Bible, no? Ano paniniwala natin sa Biblia? Pagtapos nun, pumunta tayo sa creation ng mundong ito. Ano pinapaniwalaan natin? We believe that the Genesis account of creation is to be accepted literally and no other outer basis ang magiging point natin doon sa creation. And of course, sa article number 4, na pinag-usapan rin natin si Satan, no? At napag-alaman na natin na si Satan ay hindi yung napipicture natin ng mga ang sabi nga ng mga matatanda devil. No, hindi 'yon, but rather Satan is a fallen angel na andoon yung glory na ginawa ng Diyos sa mga angels. However, nung siya ay nahulog dito, hindi nun ibig sabihin nag-transform ang kanyang itsura sa isang nakakatakot na hindi po. Siya pa rin ay maganda at yun ang dahilan kung bakit ang temptation ni Satan is the same as before, no? Ganon ang kagandahan ay likas sa kanya dahil siya ay isang former angel, no? Kaya talagang hindi natin matatalo sa temptation si Satan. Ang kailangan natin si Kristo para ma-overcome natin ang mga temptation ni Satan. Then, going forward to article number 5, pinag-usapan natin ang fall ng tao, ang fall at depravity ng tao. Nakita natin na ang tao ay hindi natin na sinasabi na siya ay literal na patay, kundi ang sinasabi natin spiritual siyang patay. It means wala siyang pakialam sa Diyos dahil saan? Nagsimula ito doon sa ginawa ni Adan at Eva, no? At nung nagkasala sila, kung mapapansin nyo, wala na yung relasyon nila sa Diyos, yun ang naging dahilan kung bakit nagtago sila. Bakit? Kasi alam nila yung nagawa nila sa harapan ng Diyos. At lahat ng lumabas mula kay Adan at Eva ay meron ng nature ng sin. Patay spiritual. Walang pakialam sa Diyos. No? Mas gugustuhin pa na gumawa kesa manampalataya. Ito ang makikita natin sa fall and depravity of man. Pero hindi natin pinag-uusapan yung kayang gawin ng tao sa fall and depravity. Ang pinag-uusapan natin yung kayang abutin ng kasamaan ng tao, sobrang lalim, pababa ng pababa. Walang pag-asenso, no? Kung hindi puro, meron namang taong mabubuti, yes, pero yung mga taong mabubuti na yon ay gumagawa pa rin ng kasalanan. Hindi natin mapagtatakpan
ang kasamaan ng isang tao sa nagagawa ng kabutihan. Bakit? Kasi pwedeng ikaw ay mabuhay sa mundong ito, bantay sarado ng batas ng ating bansa, pero sa mata ng Diyos, ikaw ay gumagawa pa rin ng katakot-takot na kasalanan sa isip, sa puso. No? Kaya, what matters is our eternal assurance na tayo ay makabalik sa Diyos. Dahil yun ang sagot sa depravity at pagkabagsak ng tao sa kasalanan. Which moves us to article number 6. Makikita natin ang eternal purpose ng Diyos, kung saan makikita natin na hindi lang po tayo nakatagpo sa Diyos, kung hindi, bago pa pala tayo makatagpo sa Diyos, gumawa na ng aksyon ng Diyos. Wala pa tayong pakialam sa Diyos, wala tayong alam sa Diyos, gusto lang natin yung ginagawa natin, masaya tayo sa ginagawa natin, pero alam ng Diyos ang ating kahihinantungan, which is kamatayan, eternally, death. Kaya, kumilos ang Diyos para puntahan tayo at ibigay ang kanyang buhay para mabigyan tayo ng kaligtasan. That's the eternal purpose of God. At hindi yan tatapos dyan. Mag-e-end yan sa glorification. Ang kaligtasan ay hindi lamang nung ikaw ay nanampalataya. Naligtas ka lamang doon sa apoy, pero ikaw ay nandoon pa rin sa kasalanan, ikaw ay nandoon pa rin sa mundo ng basura. Ang final na pupuntahan ng tao, yung tinatawag natin na glorification. Ang Diyos ay nagplano, sa pagplano ng Diyos, nandun ang pagpili, pagtapos pinadala niya ang Panginoong Kristo para mamatay dun sa mga taong ililigtas niya. At nung namatay si Kristo, lahat ng mga taong lalapit sa Kanya ay siguradong maliligtas. Wala doong question, no? Kaya pagtapos tayo tinawag, tayo ay ipapawalang sala. Pagtapos tayo ipawalang sala, dahil hindi tayo napawalang sala, dahil wala tayong kasalanan, o hindi dahil may namatay para sa atin, kaya imbis na tayo yung ituro na makasalanan, yung namatay para sa atin ang tinurong makasalanan. Pinatay siya, imbis tayo, kaya nadeklara kang walang kasalanan, hindi dahil malinis ka, o hindi dahil may isang malinis na namatay, kinuha niya yung kasalanan mo, at yung kalinisan niya naman nilipat sa'yo. Okay? Hanggang tutulungan niya tayo sa sanctification. Araw-araw, inihihiwalay ka ng Diyos sa kasalanan at sa karumihan, at pagdating ng panahon na dumating na ulit ang Panginoong Kristo, doon ay tinatawag natin na glorification. Babaguhin niya ang ating panlupa na katawan sa isang katawan na fit para sa kalangitan at eternidad. No? Article number 7 talks about the way of salvation. Si Christ lang ang tanging daan papunta sa kaligtasan at wala nang iba. Then nagpunta tayo sa grace, sa article number 8, the grace of regeneration. Na pinag-usapan natin that in order to be saved, ang isang tao ay hindi doon nakarating sa kaligtasan dahil sa kanyang galing. Dahil kung talino ang basihan, ibig sabihin, yung mga matatalino lang at nakakaintindi lang ang maliligtas. No? That's why we are saying sa grace of regeneration, ang grasya ng regeneration o ang na tinatawag natin na pagiging born again ay nangyayari bago ka manampalataya. Dahil ang pagbautismo ng Holy Spirit sa iyo, the washing of regeneration, ay isang pagbibigay ng buhay sa isang patay na kung saan yung patay na yun ay walang pakialam sa Diyos, binigyan siya ng buhay para lumapit sa Diyos. That's why kahit na mag-preach ka sa maraming tao, hindi lahat ay maiintindihan ng gospel. Pero merong mga taong maiintindihan na makasalanan sila at kailangan nila si Kristo. Bakit hindi lahat ay agad na nanampalataya? Dahil ba hindi nila maintindihan? And the answer to that is yung regeneration. The only way that we can understand the Spirit
is if we have the Spirit. Nakukuha po ba natin yon? Because flesh understands the flesh, but the flesh cannot understand the Spirit. The flesh cannot understand the things of God. Kaya kailangan ang Espiritu ng Diyos ay pagabagin tayo, no? Baguhin tayo, buhayin yung patay na nakatikom ang bibig, nakatikom ang mata at tenga, para pag binuhay na ito, pag na-preach ang gospel at nakita niya ang kanyang kasalanan, wala nang iba pang pupuntahan ang isang taong kinilos ng Holy Spirit maliban sa mag-repent at mag-believe sa ginawa ni Kristo sa krus. Then pupunta tayo sa article number 9, yung last natin na topic, the blessing of the gospel. Sa blessing of the gospel, pinag-usapan natin yung iba't ibang benefit na nakuha natin nung tayo ay nanampalataya kay Kristo. Nakita natin doon ang magsimula doon sa mga bagay na natanggap natin pagtapos natin manampalataya, justification, sanctification. Bago pa tayo manampalataya, nandun ang grasya ng Diyos, nandun na yung imputation, nandoon na yung pagpili ng Diyos, and nandoon rin yung tinatawag nating glorification, no? Bago nung nanampalataya ka at pagkatapos ng ikaw ay manampalataya, lahat ng blessings na yon ay meron sa salvation. At pagka minsan hindi natin yun naintindihan, kaya ito ang purpose ng article number 9, para malaman natin na ang dami palang blessing na natanggap natin maliban doon sa ating doon sa pananampalataya natin kay Kristo. Then, article number 10, doon na tayo sa pinag-uusapan natin. Nung Sunday, ang pinag-usapan natin is the work of missions. Pagka pinag-usapan natin ng the work of missions, tinitingnan natin dito kung ano ba talaga yung naririnig natin na yung mga missionary and yung mga mission, yung mga mission church, ano bang ibig sabihin nun? Yun ang article number 10. At pinag-usapan natin, sa labas ng lahat ng sistema na ginagawa ng mga churches, it boils down to one particular thing. And that is what we call the Great Commission. Ang purpose ng isang mission, ang purpose ng missionary ay gawin ang Great Commission ng Panginoong Jesucristo. Ano yung Great Commission? Nabasa natin yun nung Sunday. No? Kung naalala nyo pa, ang ibig sabihin, by the way, ng mission, sa ating modern, ngayon, meaning, ibig sabihin nito ay isang ministry na kinomission ng isang religious organization. Yun ang ibig sabihin ng mission. Pero, that's a very broad, no? Broad na meaning. Bakit? Kasi yung pwede yan maging dental mission, pwede yan maging educational mission, na kung saan pupunta yung mga tao sa isang place na hindi nakakabasa yung mga bata, at tuturuan nila yung mga bata doon. Yung medical mission naman, o kaya dental mission naman, ay pupunta sila doon para mag-perform ng mga medical treatment for free. No? At sa church naman, ay pupunta sila doon for the gospel. But simply, yung word na mission ay nagmula doon sa word na Latin na tinatawag na mitter, kung saan ang ibig sabihin nito ay send out. Ipadala. Ganun lang siya kasimple. Ibig sabihin, ang church ay nagpapadala ng mga qualified na tao, qualified na someone na gagawa ng trabaho ng Diyos, aabotin yung tao, i-evangelize yung tao, tuturuan yung tao tungkol sa Diyos. At bawat isang simbahan, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagsimula sa isang mission. No? Walang simbahan, walang proper na simbahan na bigla na lang bumutwa na parang kabote, no? Na,
church kami, di ba? Pero hindi mo alam kung saan siya nanggaling. That's a very questionable church, no? At lahat ng mga churches ay pwede natin ma-trace pabalik sa mga Orthodox, at meron niyang dalawa, Eastern, at saka yung doon naman sa kanyang counterpart, pabalik sa Panginoong Jesucristo na nagtatag ng kanyang simbahan. Okay? So, ang tinatag na simbahan ng Panginoong Jesucristo, ito naman yung na sinasabi naman nila, no? Na merong isang religion na nag-claim na ang first pope nila ay sino daw? Sino? Si Peter daw, kasi doon daw, siya daw yung nilagay ng Diyos na unang, no, i-establish na church ng Panginoon upon this rock, si Peter. Kaya, ang sinasabi na sila ang pinakauna at historical na church na matitrace pabalik sa Panginoon sa Kristo. However, ang pinakaunang church ay ang tinatawag nating Jerusalem Church, no? Kung saan doon nagtipon-tipon lahat ng mga disciples, apostles, at yung mga mananampalataya nung nawala na ang Panginoong Kristo at siya ay bumalik na sa kanang trono ng Ama. Yun yung church na mababasa natin sa Acts, at kung saan doon marami pang ibang churches ang makikita natin sa iba't ibang lugar na si Paul na yung nagsimula na, at makikita natin doon meron doon mga iniwan. Pagdating nga doon sa Ephesians Church ay meron doong naiwan rin si Paul na magtuturo, no? At may merong mga kinumission si Paul na mga young preachers. Kasama na doon si Timothy, andun rin si Titus, no? So, lahat ng church ay nagsisimula sa mission. And lahat ng mission ay merong isang center goal, at yun yung iniwan ng Panginoong Kristo. Yung tinatawag nating Great Commission. We believe that Jesus Christ gave the New Testament Church as an institution, a worldwide and an age-lasting commission in Matthew 28:19-20 to make disciples of all nations. So mababasa natin yan pag sinabi natin to make disciples. Ito yung nagiging misconception ng ibang tao. Pag narinig natin yung to make disciples, ang nasa isip natin, maging member sila ng church. Mali po yun. No? Pag sinabi natin make disciples, hindi yun para gawin silang member ng simbahan. Pag sinabi natin to make disciples, ibig sabihin, dalhin sila sa Panginoon at tulungan silang lumago sa Panginoon. At sa kanilang paglago, of course, need nila na maging connected sa isang local church. At parte yun doon, pero sa discipleship, hindi po ang goal dyan na maging silang member ng simbahan. Ang goal dyan, maging silang malapit sa Panginoong Jesucristo. At kasama doon ang pagiging involved sa isang local church kung saan sila lalago. Nakuha po ba natin? Okay? Dahil pagka minsan yung nagiging main goal ng discipleship, maging member ng church. No? Para saan? Yun ang nagiging misconception ngayon ng mga churches na nakabase sila sa number kaysa sa quality na ang isang mananampalataya at ang kanyang pamilya ay makarating sa Panginoon at mamuhay sila ng sumusunod sa Panginoon. That's the best. No? Dahil ang mga pastors ay nabinigyan ng role as an overseer para mag-take care sa mga tupa na dinadala ng Panginoon sa kanyang church, local church, no? Nakuha po ba natin? Sino ang nagdadala ng tupa sa loob? Yung church po, yung soul winners, mali. Ang Diyos. Ginagawa lang natin yung trabaho natin, ang Diyos ang nagdadagdag, at ang trabaho ng mga elders, deacons, bishop, overseer ay pangalagaan, i-update, bantayan yung mga tupa doon sa loob para masigurado na sila ay malapit sa Panginoong Kristo, mamuhay na na lumalakad kasama ng Panginoong Kristo.
That is why malaki ang misconception na tinatawag natin na to make disciples. And that is why sa lesson natin, ang Great Commission is a really good na correction sa atin dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito, tatlo, go, pumunta ka, teach, pangalawa yon, magturo ka, at pangatlo, make disciples of all nations. Ano ibig sabihin ng teach and make disciples of all nations? Ibig sabihin nun, pwede mo dyan doon pakilabas, teach them to observe everything I have commanded you. Nakasulat yan doon. Anong ibig sabihin nun? Number one, help the people to learn of Christ. Pangalawa, help people to believe in Christ. Pangatlo, help people to obey Christ. Yan po ay magkakasunod. Hindi ka makakasunod sa Panginoong Jesucristo kung hindi ka nananampalataya. Anong sense ng pagsunod mo doon? Ang mangyayari niyan, kakalabasan niyan ay rules. Ang dami namang rules. Kasi hindi sila nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At hindi rin sila mananampalataya kung walang nagtuturo. Kaya kailangan rin ng church i-equip ang lahat ng members para kung nasaan man sila, makapagturo sila, makapaggawa sila ng disciples na alam nating susunod sa Panginoong Jesucristo. At nakita rin natin na ang purpose ng Great Commission is that the gospel is to be preached to every creature. At ang Diyos ang tumutulong sa mga churches para mag-send out at maabot yung mga kaduluduluhan. At kung titingnan niyo yan sa internet, sa history ng mga Baptist at ng marami ng mga naabot sa mga sulok-sulukan ng mundo para makakilala sa Panginoong Jesucristo, no? Yung iba nga doon ay namamatay para lang mabuksan yung pintuan ng mga misyonero doon sa lugar na yon. That all men are responsible to repent and believe the gospel. Lahat ng tao ay responsible dito. And that no accountable person will be saved without hearing and receiving the gospel. At dyan rin natin na-open yung question na, paano yung mga babies at yung mga hindi mentally well? Paano sila? That's why we added the word that no, ano yung word? Accountable. Hindi naman accountable ang baby. Di ba? Pati yung pinanganak na merong mga merong illness, no? Sa kanilang capacity to understand. So, yung mga accountable sa kanilang decisions ang magiging obligated to repent dahil kaya nilang marinig, kaya nilang matutunan at ang desisyon ay may iwan sa kanila. If mag-repent sila at manampalataya, then they will be saved. If not, they are still condemned, sabi ng John chapter 3. No? Not only that, but also that the heathen without the gospel are lost and will be judged by the light of nature and conscience. No? Maliban sa gospel, ang law ng Panginoon ay nakasulat sa puso ng bawat isang tao. And not only that, the nature and conscience tells someone na merong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, walang taong hindi makakilala sa Diyos. Diba? Even yung mga taong merong discernment sa kanilang mata, hindi sila nakakakita, hindi sila nakakarinig. How come that they understand the gospel? Diba? Mga kaibigan at mga kapatid, that's the Great Commission. At lahat ng tao is responsible sa kanilang mga actions and especially their sins. Na kaya pag hindi tayo nag-repent at bumalik sa Panginoong Jesucristo, alam natin na pupuntahan natin, we will be paying for our sins. Ganun binibigyan ng picture
ng Bible yung tinatawag nating gospel, no? It is a good news para sa mga mananampalataya, pero sa mga walang pakialam, it is bad news for them because if you do not believe, you are still condemned, no? Yun ang point dito. That it is the duty, at andun tayo sa lesson natin ngayon, that it is the duty of every New Testament Baptist church to support missionaries who are sent out by the authority of a local church. Okay? Ito na po tayo ngayon sa ating na conclusion, because the Great Commission is given to all churches at dapat itong maibahagi not only by missionaries but everyone. Duty ng isang New Testament Baptist Church na suportahan ang mga missionaries na pinapadala galing sa local church. And kung meron man tayo magiging missionary in the future, this will be our article of faith, no? Na kung saan meron tayong tatlong bagay na natitingnan dito, no? Ito po ay hindi mga missionary galing sa labas, kung hindi mga missionary galing sa atin. Okay? Just to be clear. Importante na manote natin na nasa puso dapat natin ang pag-support sa mga missionary. Bakit? Kasi hindi nga natin maabot yung mga nandoon sa malalayo. What we can do is support them financially, no? And support them doon sa kanilang pag-abot sa mga taong yon. Ang mga missionaryong ito must be sent properly by the local church, which is yun ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ang mga missionaries na to na magbibigay ng kanilang lahat para ma-reach yung mga taong yon, para ma-preach ang gospel, pero hindi naman pwedeng mag-send na lang tayo ng kahit sino, no? Or mag-suporta na lang tayo ng kahit sino. Bakit? Kasi ang tatandaan natin, as much as possible, yung kilala natin, kasi pag hindi natin siya kilala, at hindi natin naiintindihan ang kanyang hawak, sila ang muka ng gospel na harap doon. No? At pag tayo ay isa sa mga nagsusupport sa isang questionable missionary, that will say something about sa church natin. No? That is why importante kung tayo man ay mag-send out or mag-accept ng missionary, meron tayong metrics. Okay? Meron tayong mga checkbox kumbaga. Okay? So, yung una nating point dito, ang susuportahan nating mga missionary, okay? Ang mga taong ito na susuportahan ng isang Baptist Church, ng Kamilig Baptist Church, ay number 1, who meet the Bible qualification of a missionary. Pwede mo ba dyan may labas? Okay? Number 1, who meets the Bible qualification of a missionary. Sabihin, kung meron mang tayo isi-send out, dapat na-meet niya itong mga bagay na ito. Or secondly, kung meron man missionary na darating at susuportahan natin, at least man lang merong nag-recommend sa atin, merong makapagsasabi na okay itong taong ito. Bakit? Kasi malay mo, nagpunta sa church at nag-open na sila ay magmi-mission, tapos yun pala may anger issues na nabalitaan mo na lang, di ba, yung isang missionary, ito po ay suportado ng ganito, no? Ay nakipagsuntukan, gano'n. Di ba? Kaya very important na magkaroon tayo ng metric sa mga ganitong bagay. So, ang mission at missionaries are to be held with these proper standards. Sa church natin, of course, dapat Kristiyano. Alam ka naman, mag-send ka ng hindi Kristiyano na missionary, no? And necessarily, dapat may biblical metric tayo. At hindi yung ating sariling opinion, hindi yung ating feelings, dahil pwede tayo magkamali sa feelings natin, sa ating biases. Pero ang metric ng Bible ay hindi na magkakamali. So, ano ang magiging nating standards?
ang good start would be the qualification for elders and deacons and bishop. Okay? Or pastors. No? Doon tayo mag-start. Okay? Pwede dito pakilabas. Okay? Diyan sa number 1, tingnan natin itong qualifications for deacons, overseers, elder, pastor, or bishop. Okay? Mababasa natin yun sa 1 Timothy chapter 3. Kung bubuksan nyo yung mga Bibles, simula tayo sa verse 1 hanggang verse 7. 9. Okay? From verse 1 to 7 muna tayo, 1 Timothy. Tapos, buksan nyo rin po, pagtapos ng 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, buksan nyo rin po ang Titus chapter 1 verse 6 to 9. Okay? So magkasabay natin ito. Babasahin, unahin natin yung 1 Timothy 3. Diyan na kayo, say amen. Diyan na po ba kayo? Okay. Are you there? 1 Timothy chapter 3, verse 1 muna tayo. Kung nandiyan na kayo sa verse 1, babasahin ko sa verse 1. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Okay? Ibig sabihin nandiyan ng bishop ay hindi yung bishop na naisip nyo ngayon. Ibig sabihin ng bishop ay overseer. Ito ay tagapagbantay at tagapag-manage. Okay? Ng ng mga tao ng mga sheep ng Panginoon. Siya yung under shepherd. Okay? Bishop, superintendent, or kung ano pang gusto yung itawag dyan, elder, deacon, no? Sabi sa verse 2, an overseer must be, unang-una, blameless. Pangalawa, ano yung pangalawa? The husband of one wife. Okay? Ito ay argumentable. Ibig sabihin, either na ikaw ay single, at ikaw ay may panawagan ng Panginoon, okay lang rin yon. Pero kung ikaw naman ay married, ito po ay para sa'yo. No? So pag sinabing husband of one wife, hindi nun ibig sabihin na ikaw ay kabilang gender. No? Nagets mo ba natin? Okay? Not only that, dapat tayo rin ay vigilant. Ibig sabihin niyan ng vigilant ay meron tayong self-control, sober. Ikaw ay aware at sensitive ka sa mga bagay, no? Not only that, meron dapat tayong of good behavior, respectable ka dapat, no? Hospitable at able to teach. Verse 3, hindi dapat addict sa alak, not given to wine. At hindi rin dapat bully or quick-tempered, no? Hindi rin dapat greedy sa mga bagay na mga temporaryo lamang at pwedeng mawala, at sa kalustayan, no? Patient, gentle and considerate. Ibig sabihin, and not a brawler. Okay? And of course, hindi covetous, no? Hindi mapag-angkin, dahil ang pag-angkin ay nagbubunga ng jealousy, envy, at bitterness. Okay? Number 4, hindi lang yon, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Kaya, ito rin ay isang kung ang isang tao ay willing at na-committed maging pastor, ito ay isa sa mga kailangan, no, ng isang dahil ang reasoning, pag hindi mo nga kayang bantayan o alagaan ng iyong pamilya, magpapastor ka pa, mas marami kang hahawakan, di ba? Kaya very hard to give a benefit doon sa mga nagpapastor at hindi nila maggobyernohan ng kanilang sariling family. Okay? Paano yun, Brother David? That's why mayroong scriptures. Ulitin ko po sa inyo.
Facts over feelings. Ano yun sa Bible? If you desire to be a pastor, have a good governing authority sa iyong family na dapat sila ay maging well, okay? At respectable. Yun ang ibig sabihin ng with all gravity. Merong bigat. Keeping them respectful and well-behaved. Ang reason dyan nasa verse 5, dahil kung ang isang lalaki, alam niya, ay hindi niya alam kung paano mag-lead sa kanyang sariling tahanan, paano pa niya aalagaan ang simbahan ng Panginoong Diyos. Verse 6, hindi baguhan. Okay? Hindi lang siya bagong hikayat, sabi ng Tagalog. Dahil baka siya ay maging palalo. Anong ibig sabihin ng palalo sa English? Parang nagmataas siya dahil nailagay siya sa ganung pwesto. Pwedeng magkaroon siya ng pride, no? At ang pagkasabi pa nga dyan, yung pride na yun tulad nung kay Satan. Di ba? Dahil si Satan ay nahulog saan? Dahil sa kanyang posisyon. So, merong mga pastors na possible mahulog sa pride dahil hindi sila ready sa mga ganitong bagay. Walang humbleness, walang di ba? Number 7, moreover, he must have a good report of them which are without. Ibig sabihin niyan, yung mga nasa labas, dapat merong mabuting nasasabi tungkol sa kanya. Lest siya ay magkaroon ng discreditation. Pwede siyang ma-discredit sa mga chismis-chismis dahil sa mga issue-issue. Kaya mahalaga na merong good report sa labas and the snare of the devil. Lipat tayo sa Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse 6 to 9. Let's open our Bibles in Titus chapter 1 verse 6 to 9. Diyan na kayo, say amen. Titus chapter 1 verse 6 to 9. Diyan na po ba kayo? Ano diyan na po kayo, say amen. Okay, verse 6 to 9 tayo. Verse 6. If any be blameless and the husband of one wife, okay, ulit-ulit ito si Paul, no? If any be blameless and the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly, for a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon to anger, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, no? Or greedy. Sa kanyang pagka-greedy, gumagawa na siya ng mga illegal, no? 8, dapat siya ay hospitable, a lover of hospitability. And hindi lang yun, a lover of good men. Ibig sabihin, siya ay mahal niya yung mga fair, just, responsible, self-disciplined na mga tao, no? Whether that is in public or in private, no? And verse 9, hindi lang yun, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine, okay? Dapat itong tao na to ay pinangahawakan niya yung salita na mapagkakatiwalaan, yun yung word na mapagkakatiwalaan, para, that he may be able by sound doctrine, both to exhort and to convince the gainsayers. Okay? So ngayon, tingnan natin ngayon yung standards na ito. Sinamarize ko ito sa isang listahan from 1 to 16. Tingnan natin ng isa-isa. Doon, pwede pakilabas. The standard of an overseer, elder, pastor, and bishop. Okay? So, ito po ay hindi lang para sa church na to. Okay? Ito po ay standards dapat ng lahat ng kukuha ng leadership sa church. And si Paul, just to be clear, hindi siya naglagay ng hierarchy sa church. Dahil ang inilagay ng Diyos ay very simple.
the sheep and the shepherd. Ang shepherd may under-shepherd. Kung si Kristo ang shepherd ng church, ang under-shepherd ni Kristo ay ang pastors, at ang pastor ay isa sa mga leadership ng church, at kasama rin ng pastor nag-lead ang mga elders at ang deacons, na lahat ay pasok dapat sa standards na ito. Okay? Hindi po ito negotiable. This is non-negotiable. No? So pag naglagay ang isang church ng elder na bagsak sa isa sa mga ito, they are taking a risk. No? Bakit? Alam mong may character pa siyang hindi naaalis, tapos inilagay mo siya sa eldership. Ang kanyang leadership ay maging apektado ng kanyang character. No? Kaya very important na maging maingat tayo sa paglagay ng mga bagay ito, and especially magitong standard sa atin. Number 1. At makikita niyo yung kulay blue dyan, yung 1 Timothy 3:17, yung kulay red, orange, or kung anong kulay yan yung sa Titus, chapter 1, verse 6 to 9. Okay? So, isa-isayin natin. Number 1, dapat siya daw ay blameless. Siya ay beyond reproach. Ito yung isang nakapagtataka sa mga Baptist churches at sa ibang churches na ngayon. Pag ang isang pastor, isang elder or deacon ay nagkasala, na ground for disqualification, tapos nagrepent, binabalik nila sa pulpit. Ang tanong, tama ba yon? Ayon dito sa nabasa natin. Unang qualification pa lang, bagsak ng ganun eh. Pag nagkasala ka na, disqualified ka na bilang isang pastor or elder or deacon. Bakit? You are a public under shepherd ni Christ. Na pwede magsabi iba, wala ka pang alam, bata ka pa. It's not my own opinion. It's the Bible truth. Kaya kahit na mas bata pa ako pagdating sa ministry, but the truth in the Bible is very clear, you must be blameless. At ikaw ay meron ng nagawa before, you are not qualified anymore na mag-handle ng pulpit. Okay? Sana clear ito sa atin. Must be blameless. Diba? At kung siya ay isang maayos na pastor, siya na mismo ang bababa in subjection sa katotohanan na binigay ni Paul na qualification. Dalawa ang sinulat niya, ha? For Timothy and for Titus. Ito ay mga young, growing leaders ng church. At ito yung paalala niya sa kanya, must be blameless and beyond reproach. Number 2, must be husband of one wife. Nung nag-usap kami nito, ang sabi nga sa akin, this is negotiable. Paano kung bata pa naging pastor? That's all right. Though ang reason kung bakit siya husband of one wife, kasi mas malayo siya sa temptation. Pag siya ay walang asawa at nag-handle siya ng maraming tao, that is that is a very dangerous place for someone, di ba? Dahil kanino siya accountable? Maliban sa kanyang asawa. Pag single siya, kanino siya accountable? Sa kanyang sarili. Nakuha natin? Kaya, this is somewhat a metric para sa mga pastors na okay lang naman na maging single pastor, yun ang calling mo, yun ang leading mo. Pero, as a way na ipinakita sa atin dito, mas safer na ikaw ay husband na of one wife. Okay? Dahil doon sa number 3 natin, ito yung ibig ko sabihin. Yung magkukuha ng office na ito must be vigilant or self-controlled. Nakita nyo yan? No? Meron ng mga mega pastors na nakikita natin
na nauhulog sa mga temptation na ito, sa mga sexual sins na ito. Why? Diba? Kasi minsan na natataasan na niya yung kanyang accountability sa kanyang asawa, na hindi na siya maabot ng kanyang asawa. Dahil sa ministry, magkahiwalay na sila minsan, hindi na sila magkasama. Why? Di ba? Kung hindi, ang pinakita dito, dapat kasama lagi ng pastor na ito, accountable siya sa kanyang asawa, at yung asawa niya naman ay accountable sa kanya. Kaya husband of one wife, di ba? And other than that, yung ibang mga temptations ni Satan ay nasa paligid ng isang pastor, dahil ikaw ay nagli-lead ng iba't ibang tao. Ikaw dapat ay mapagmatsyag, vigilant ka dapat, aware ka dapat, self-controlled ka, and of course, pumunta tayo doon sa number 4, tayo dapat ay sober and sensible. No? Number 5, must have good behavior and respectable. Okay? That's a must. Number 6, dapat hospitable tayo. Okay, ito na ituturo ito sa values education. Ano ibig sabihin ng hospitability? Ano ibig sabihin nun? Okay? Dito nakilala ang mga Pilipino. No? Saan sila nakilala? Sa pagiging hospitable. Doon nakilala ang mga Filipinos. Bakit? Kasi ang mga Filipinos, kahit sino pa yan na dumating sa kanilang bahay, hahandaan nila yan. Di ba? Ganon ang mga Filipinos. And they must also be hospitable. Number 7. Ang number 7 natin, of course, must be able to teach. So, hindi tayo pwede maglagay ng elder, ng deacon, or ng missionary na hindi marunong magturo. Okay? Nakuha po ba natin yon? No? Pag maglalagay tayo ng elder or ng deacon, dapat ito ay isa sa mga qualification, marunong siya magturo. Number 8, hindi dapat siya drunkard, hindi dapat siya addicted to wine. And then number 9, hindi dapat siya bully or quick-tempered or hot-headed. Number 10, dapat siya ay free from the love of money and the greed for wealth. No? Kung ikaw ay magtitake ng office ng isang deacon, elders, or isang leading office at church, wala dapat sa iyo yung greed sa ganitong mga bagay. Why? Dahil ang iyong focus ay doon sa paglilid ng tupa ng Panginoon. At hindi para sa iyong sarili, for selfish gain. Hindi. Doon nagkakaroon ng problema ang karamihan ng mga churches ngayon. At marinig nyo yung mga churches pagdating sa preaching ng tithes, halatang, no? Pagka kinukulang na, makakarinig na kayo ng preaching sa kanilang church na dapat kayo mag-tithe. However, mga kaibigan at mga kapatid, nawawala yung tinatawag natin na cheerful giving. Napupunta na sa give with exclamation point. No? That is why ang isang elder o isang pastor must be free from the love of money. Ibig sabihin, financially ethical siya. No? Number 11, ang leader or magpupunta sa office ng eldership or deaconship, number 11, must be gentle and considerate. He must be gentle and considerate. Hindi siya mapang-away, siya ay gentle sumagot, siya ay always considering sa lahat ng bagay, no? Hindi siya selfish, hindi siya narrow-minded, open-minded siya when it comes to things. Dahil of course, hindi lahat ng tao ay pare-parehas. Hindi siya black and white, hindi siya simple na ganon. Meron tayo mga tinatawag na mga nuances. No? Pwedeng yung isa ay
ito yung nangyayari sa kanya, halos parehas siya doon sa nangyayari sa pangalawa, pero hindi rin ibig sabihin na magkaparehas sila. Di ba? Dapat considerate ang isang maghahawak ng leadership, deaconship, or eldership. Not only that, number 12, dapat he must manage his own household well. No? Ang isang pastor, elder, or deacon must be managing his household well. Paano yung Brother David, yung isang anak niya, hindi ligtas? Hindi nun ibig sabihin na itatakwil mo yun, etc. Hindi. Kung hindi, kahit yun ay hindi pa save, maayos ang pag-manage mo ng iyong tahanan. Wala kang favoritism, hindi, maayos mo silang pinalaki, respectable, kahit yung isa ay hindi pa mananampalataya, pero pinalaki mo sila ng maayos. That's the point. No? Hindi na ibig sabihin na dapat ligtas na yan lahat. No. Nagets natin? Okay? Nagets natin? Dahil hindi tayo nagliligtas Ang nagliligtas ang Panginoon. Pero kung may tawag ka ng pagpapastor, you can be a pastor, pero dapat ang iyong tahanan must be well managed. Okay? Number 13, must keep his children under control with all dignity, as respectful and well-behaved. Ito yung sinasabi doon na with gravity. Yung sabi doon sa verse 4, no, with gravity. Ibig sabihin, dapat maayos niyang pinalaki ang kanyang mga... Bakit? Kasi yun yung magpapakita kung anong klaseng parent siya. No? And kung paano niya minanage yun, ito yung argument ni Paula. Tignan nyo. For if a man does not know how to manage his own household, paano pa niya aalagaan ang church ng Diyos? Nakita niyo yung argument na yun, di ba? It makes sense. Kung yung isang tao na yun, hindi niya napalaki ng maayos ang kanyang mga anak, paano pa niya aalagaan ng church? Paano yung Brother David? Malalaki na yung mga children ko, no? At magulo yung aming family, pwede pa ba ako maging pastor? That's the question, no? Pwede ka pa maging pastor? Well, sa qualification pa lang na to, babagsak ka na. Kasi, paano ka magmamanage ng mas marami pa na yung konti nga ay hindi mo kayang hawakan? Nakuha po ba natin? Grabe naman ba? Brother David, ang harsh. Dapat lang. Bakit? Kasi qualification ito. Hindi tayo pwede basta maglagay lang ng kung sino-sino. Bakit? Kasi ang palilidin mo sa church yung hindi nga kayang mag-lead ng kanyang family. How can he lead other people? Nakuha po ba natin? Especially sa atin ng mga mga ate at kuya, no? Kung hindi sa'yo nakakalapit ang mga kapatid mo to ask for their spiritual life, no? How can you lead someone else? If hindi nga sila if hindi mo matulungan yung sariling sa'yo pagdating sa mga spiritual questions, biblical questions. Di ba? Doon rin papasok yung sinasabi ng mga pastor, magmi-mission ka na sa malayo, yung family mo, hindi mo muna minisyon. Di ba? Nakuha natin. Pupunta ako sa New Zealand, missionary, pero yung family mo, yung kamag-anakan mo, hindi mo man lang nasira ng gospel. Pero excited ka para sa ibang bansa, ibang tao, no? Nakuha po ba natin? Okay? Kaya kung maglalagay tayo ng missionary, makikita sa kanyang pagtrato ng gospel sa kanyang mga sariling kamag-anakan. Bago ka lumabas, nasharean mo na ba ng gospel ang mga kamag-anak mo?
Or sinubukan mo man lang, di ba? Nakuha ba natin? Di ba? Pagka minsan, pag pinag-usapan ibang bansa, yung ibang, excited. Pero yung kanilang sariling mga kamag-anakan na hindi para share ng gospel. Number 14, must not be a new convert. So he will not be conceited and fall like the devil. Ang argument naman ni Paul dito sa verse 6, dahil kung siya ay baguhan lang at nilagay mo siya sa ganung posisyon, he may be taken by pride. Paano kung hindi pa? Pwede ito maging pride. Meron akong isang pastor na naririnig. Pag minsan nagpipreach siya, ganito ang sinasabi niya. Bata pa ako, sinimulan ko to. Tingnan nyo na ngayon ang church natin. Okay ba yon? Hindi natin church to. Sa Panginoon ito. How can we say that this is my church? I started this. No, God started it. Ikaw lang ang ginamit as under shepherd. That's your role. Hindi ikaw ang Diyos. Grabe, sabi ko. Totoo itong verse na to. Kung hindi man ngayon, someday, pag lumago yung church niya, he will be taken by pride. Diba? That's why, importante na maintindihan natin. The argument is this, tulad ni Satan, pwede siyang mahulog sa pride. Ano nangyari kay Satan? Di ba si Satan sa kanyang position, nahulog siya doon because of what? Dahil sa kanyang kagustuhan na taasan pa yung kanyang position. And that's a very dangerous picture, no? Number 15, ito na, must have a good reputation and well thought of by those outside the church. Okay? Mahalaga. Ito, sa isang magpapastor. Bakit? Hindi mo kasi ito matatakbuhan. Example, doon sa bayan mo, no? Kung saan ka nakatira, doon sa bayan mo, nagkalat ka. Tapos lilipat ka ng ibang bayan para magpastor. Mga kaibigan, nahabulin kayo ng mga issue nyo doon sa kabila. Uy, alam mo ba yung ginawa nun? Di ba? Doon, alam mo ginawa nun. Tapos, ang sasabihin ngayon ng mga members, hindi, nakaraan na yun, hayaan nyo na. Hindi yun pwedeng hayaan. Alam nyo kung bakit? Dahil, totoo yung sabi ng Bible that your sin will find you out. No? Kung ano ginagawa mo na sin, malalaman may expose siyang bagay na yan. That's why, importante sa isang nagbabalak to have a leadership role as an elder or as a deacon, or yung pinag-usapan natin as a missionary, ang standard natin must be, he must have a good reputation. So, ibig sabihin pala, Brother David, dapat pala perfect. Yan yung mga na ririnig natin, hindi perfect. Good reputation. Ibig sabihin, maayos ka makitungo sa tao. No? Kung doon nga sa bahay mo, or doon nga sa kung saan ka nakatira sa palibot ninyo, hindi ka maayos makitungo, paano pa kaya pag nagpastor ka? Di ba? So ano yun? Lahat ng gagawin mo, projection lamang. Dahil ang bait mo sa pulpit, pero kung saan ka nakatira, kilala ka bilang ganito. Nagigets natin? No? It's a very dangerous game to play. And that's why, mahalaga ang parents sa pagpapalaki ng mga anak, at kung may bala kayo, no? At may pinagpipray kayo ng anak nyo maging pastor, ayusin nyo ang pagpapalaki. Dahil pagka iba ang kanyang path na napuntahan, ang babanggayin niya itong qualifications na to. No? At mahirap na rin magpangalan ng mga biblical characters sa mga bata ngayon. Bakit? Diba pinangalanan mo yung anak mo na Abraham, tapos nagpasaway, Abraham! Di ba? Di, ano lang yun, joke lang yun. Number 16. Isa sa pinakamahalagang bagay is ito, yung taong
magnanais humawak ng leadership or office sa isang church or maging missionary, ito dapat na maging niyang standard. Number 16, he must hold firmly to God's trustworthy message as it was taught to him. Anong purpose niya? Number 1, ito yung purpose kung bakit kailangan siya ay humahawak firmly doon sa message ng Panginoong Diyos na ayon sa pagkakaturo sa atin ng church. Why? Number 1, so that he will be able to accurately give instruction in sound, reliable, and error-free doctrine to others. No? Importante na hindi lang yung ayon sa pagkaturo sa iyo, kung hindi yung trustworthy message ng Diyos ay maipasa natin ng maayos based sa salita ng Diyos. Hindi nyo ba alam na meron ngayon mga traditions pa rin ng mga Baptist na naipapasa na hindi biblical? Okay? Gusto nyo magbigay ako ng isa? Gusto nyo magbigay ako ng isa? Okay. Bigyan ko kayo ng sample. Yung accept Jesus in your heart. You see that? No? Walang directly sinabi sa Bible na i-accept mo si Christ sa iyong puso. No, ang sabi doon, believe. Sabi ni Christ sa Matthew, repent and believe. Luke, repent and believe. John, believe. Repent and believe. At nandun yung believe in me. I am the bread of life. Believe. No? This is my Father's will. That you believe in me. That you believe doon sa pinadala niya na magbibigay ng eternal life. See that? That is why we need to hold firmly sa message at sa salita ng Diyos. Dahil hindi biro ang magbigay ng biblical truth. At pag hindi mo pinag-aralan at hindi mo na pag-aralan exhaustively, huwag kang papasok sa discussion. Why? Kasi pwedeng malid mo ang isang tao sa isang path na mali. That is why importante for us Christians and leaders sa church to hold this. More so, yung mga hahawak ng leadership sa church. Elders and deacons must be biblically founded. No? Hindi dapat sila yung nakokontento lang sa memory verse. They must be biblically founded men na pag yung pastor ay nasa ibang place, sila ay pwedeng mag-expound ng Bible as what the Bible says and no other. No? At kung in case man na merong member ang magkasala, they are biblically founded to put ang isang tao, ang isang member sa discipline. Ang discipline, by the way, ay hindi ito para i-rebuke, no. Discipline is to restore. At para ma-restore ang isang tao, kailangan may isang biblically founded na leader na lalapit sa kanya, ipapaalam sa kanya, this is wrong according to the Bible, and you must repent according to the Bible, para ma-restore ka sa Panginoon according to the Bible. Nakuha po ba natin? That's why we need biblically founded elders and deacons, and especially missionary. Ipipresenta mo ang Panginoong Hesukristo at ang gospel sa ibang lugar, tapos hindi ka founded sa Bible, mahihirapan ka. No? Mahihirapan ka i-reason out. Dahil ang Bible is not blind faith. Bible is reasonable faith. You must reason with people. Di ba? Dahil doon natin na idadala ang katotohanan ng Diyos. Kaya hold firmly to God's trustworthy message. Number 2, ang pangalawang purpose is this, so that He will be able to refute and explain the error of those who contradict. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang siya pwede magsabi, ay, mali ka, bahala ka dyan. Hindi. Dapat pa nagsabi ka na mali ka, explain mo.
Dahil kung hindi mo kayang explain, huwag ka magsabi na mali. Dahil sariling bias mo lang yun. No? And that's why, especially sa doctrines, pagdating sa theology and soteriology, maraming nagsasabi, ay, ito ang, dahil ikaw ay Katoliko, ikaw ay ganito, hindi ka ligtas. Hindi ka totoong Kristiyano, umalis ka dyan sa reliyon na yan. Mali po yun. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay hindi nakabase sa reliyon. Ang kaligtasan ay nakabase saan? Sa pananampalataya mo doon sa namatay para iligtas ka. No? You see that? Mga kaibigan at mga kapatid, dapat lumabas tayo sa trap na yan. At kung maglalagay tayo ng leaders, dapat may metrics tayo. Hindi dapat kung sino-sino lang, especially when we talk about missionaries. No? So pag yun ngayon na pag-usapan namin nila pastor nung huli, siguro we must ask for their doctrinal statement. Kung meron man na missionary na lalabas galing sa atin, dapat alam niya yung ating articles of faith. Kung meron man tayong susuportahan na missionary, we must ask for their doctrinal statement. Ano yung pinapaniwalaan mo? At baka pala oneness, sinusuportahan natin. Hindi naniwala na Diyos si Kristo. No? Kaya kailangan, meron tayong metrics. Nagets mo ba natin? Okay? And this is the standard of an overseer, elder, pastor, and bishop. Bakit? Kasi ang sabi ko nga, ang first point natin dito is simple lang. No? He must meet the biblical qualifications. Kung mag-send tayo ng missionary, or kung tatanggap tayo ng missionary, he must meet the biblical qualifications of a missionary. At by the way, nasa articles of faith natin to. Kaya dapat, we must check these boxes. No? Number 2, at tatapusin natin because it's already 10:18. Number 2, ang sabi sa number 2, who furnish a doctrinal statement. Kailangan ang isang missionary ay merong doctrinal statement. Hindi lang pupunta dito, please support me to go there. Di ba? This is what I believe. And kung tayo ay mag-align, di ba? Hindi, by God's grace, masusuportahan natin siya doon. Dahil kung hindi naman align yung kanyang belief sa atin, example, hindi nga siya naniniwala na si Kristo ay Diyos, tao lang, o di, delikadong suportahan ng ganun. Bakit? Kasi ang ikakalat niya ay si Kristo, hindi Diyos. Kaya dapat merong doctrinal statement. Number 3, of course, pagkagaling sa church natin ng missionary, he must have a full disclosure of how the mission funds are used. No? So pag nagkaroon na tayo ng missionary, ang pinaka-una nito, ang church ang tutulong sa kanya by the help of the Holy Spirit at sa vote ng mga members kung ano ang kanyang nagagawin. Dahil syempre, pag nagsisimula pa lang, kailangan pa niya ng help ng church na magsisend out sa kanya. Okay? Ganun yun. Hindi yun basta na lang inilabas na parang bala ka na dyan. Hindi. Tutulungan ng church yung ipapadala niyang missionary doon sa place na yun. Nakukuha po ba natin? Okay? So, yun lang naman. Of course, ang pinaka-importante dito, itong tatlo na to ay napaka-importante dahil ang pagiging missionary ay isang tao na dapat qualified at pangalawa, biblically founded at pangatlong, under ng isang authority. Dahil pag wala siyang authority ina-underan, pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Wala siyang tinatawag na accountability. Kailangan may accountability ang mga missionaries under kung saan siya member. Nakukuha po ba natin? Okay? Kaya mahalaga yan. And that missionary will be honest and transparent on how he acts and allocates yung fund na sinesend ng church and so on and so forth. So, let's end with this. This is the duty of the church
to do the Great Commission and support those who do it locally or foreign. That is the work of mission. Okay? Ito ang duty ng isang church. Para masuportahan natin yung mga hindi natin maabot, so suportahan natin yung mga pumupunta. Okay po ba? Okay ba ito sa inyo? Ayoko nga. Di ba? Suportahan natin, hindi ka natin maabot eh. Di ba? So, what we can do is support them financially. That's what we can do. Okay? And then, of course, as we end, i-clarify ko lang ulit, yung stand ko kanina, ang sabi ko nga po sa inyo, let's just be clear. Doon sa qualifications, totoo yun. Pag ikaw ay isang elder, deacon, or pastor, at ikaw ay nakakommit ng isang sin na rule for disqualification, kahit na patawarin ka pa ng church, hindi ka na pwedeng ibalik sa pulpit. Okay? Yun po ay isang biblical truth at hindi po yun negotiable. Okay? Kaya kung yung mga maging missionary, they have one let's use the word one time chance para gawin ang work nila sa Panginoon. Kailangan nilang ayusin yon. Diba? Dahil hindi tayo nagre-representa lang basta ng organization. We represent God. No? And that's a higher position. Yung pastor, yung missionary, that's a higher position at sacred position na dapat po protektahan natin. Nakuha po ba natin? No? Okay. So, that's it. Let's wrap up at sana na itindihan ninyo yung ating lesson. This is the work of the mission. The main goal is the Great Commission to make disciples. What is the duty? The duty is to support the missionaries that reach yung mga ibang places na hindi natin naaabot. Yun ang ating pinapaniwalaan as the work of mission sa Kamalig Baptist Church. Ang question, do you agree that we must support the missionaries and do the Great Commission? Yes or no? May gumaganon eh. Okay, let's all stand. Ibigay natin yan sa Panginoon. At again, ulitin ko sa inyo ha. Ano mang nararamdaman nyo, it is facts over feelings. Facts over our opinions. Truth over our own philosophies. Let's pray. Panginoon, salamat sa napag-usapan namin. Though ang aming pong point ay sa work ng mga missionaries, pero Panginoon, ang isang missionary, Panginoon, is an office of leadership na dapat, Panginoon, hindi lang kami maglagay ng kahit sino niyan, kung hindi, he must be qualified and dapat biblically grounded, Panginoon, dahil ang nire-represent niya ay ang gospel at ang inyong katotohanan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. We ask and pray that you bless this church, Panginoon, na by the time na kami, Panginoon, ay magkaroon ng missionary, Panginoon, ay Lord, kayo, Panginoon, ang mag-lead sa church at hindi, Lord, ng aming sariling alam, kagustuhan at mga plano, kundi, Panginoon, ang inyong guidance. Give us grace, Lord. Give us mercy. Kayo, Lord, ang mapurihan. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, sa tagapagligtas. Amen. Okay? Let's have a 4-minute, 5-minute break.